Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad. Sa muli, ang lahat na papuri at pasasalamat sa dakilang tagapaglikha at nawa ang kanyang pagpapala ay pa sa kanyang propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At masyaallah, tuloy-tuloy ang ating linya na alhamdulillah ay maganda sa ngayon. Bidnillah ta'ala, aking mahal na asawa, paki-thumbs up na lamang po kung ito ay maliwanag sa iyo. At tinawagan ko po si John Eric at hindi po sumasagot. Paki-thumbs up na lang po habang tayo naghihintay ng ating mga listeners, ating mga viewers sa gabing ito, insyaAllah ta'ala, upang kanilang sabayan ang ating paghahanap ng kaalaman. Ang ating paksa, insyaAllah, ay ang dahilan ng paglitaw ng bid'ah, o maaaring sabihin natin na bakit tayo ay nalilihis. Bakit ang tao ay nalilihis sa tuwid na landas. Brother Butch, Brother Abdullah, maliwanag po ba sa iyo ang boses? Hindi po ba masabi nating okay po ba sa iyo, bro? Inshallah na ay maging maliwanag o sa sino mang mga viewers natin, dahil nagtitik advantage tayo ngayon sa sinasabi nating alhamdulillah yung ganda ng ating network, dahil kakaunti ang tao ngayon sa opisina at kakaunti lang kami ang gumagamit ng ating net. Opo, maliwanag po ba? Paki-thumbs up po. At pakilagay po rito ng inyong suggestion o maliwanag po ba ang titulo. Ang ating paksa ay ang sinasabi nating mga dahilan ng paglitaw ng bid'ah. Ang tinutukoy po natin dito na ang tao ay napakaraming mga tao sa ngayon na sila ay naliligaw sa tuwid na landas. Una, mga kapatid, pasasalamatan natin ang ating dakilang tagapaglikha na tayo ay napatnubayan at isa ito sa mga biyaya, na'ma ng pananampalatayang Islam, binigay ng ating dakilang tagapaglikha na tayo ay nananatili sa sunnah ni Muhammad alayhi salatu wasalam, sa kabilang panig na kung saan sadyang nagbigay ng propesiya ang propeta Muhammad alayhi salatu wasalam sa kanyang winika, na kung saan almost close to 1500 years ago, sa panahon pa ng propeta alayhi salatu wasalam, na kanyang sinabi na darating ang panahon na ang tao ay maliligaw sa tuwid na landas. Na ang tao ay matulog sa gabi na siya ay mananampalataya at magising na hindi mananampalataya. At ganoon naman na siya ay sa umaga na siya ay hindi mananampalataya at paggabi siya ay mananampalataya. Kaya napakalungkot mga kapatid na ito ay mga nangyayari sa paligid na hindi namamalaya ng mga tao, na sila pala ay lumalayo na at lumilihis sa tuwid na pananampalataya ng ating dakilang tagapaglikha. Isa rin rito sa sinabi ng propeta Muhammad alayhi salatu wasalam sa kalugan nito na darating ang panahon na sobrang tindi ng fitna ng mga pagsubok. At ang sino mang humahawak sa din, humahawak sa pananampalatayang Islam, ay kasintulad ng humahawak ng bumabagang charcoal na uling sa kanyang kamay. Bumabagang uling sa kanyang kamay dahil sa napakatinding fitna. Kaya dahil dito, sana nasabi ng propeta alayhi salatu wasalam, kaya magkagayon kung ganito ang katayuan ng mga fitna at ikay mananatili sa tuwid na landas. Ang iyong katayuan ay kasintulad ng isang sahaba, okay? Ang isang tao, sa panahon natin, na ang isang tao ay katulad na ang kanyang gantimpala ay katulad ng 50 sahaba. Allahu Akbar. Kaya sa panahon natin ay sadyang matindi ang mga fitna, subalit ang gantimpala nito na ating napapangalagaan ang relihiyon, pagkatapos sa habag at awan ng Allah Jalla wa'ala sa kanyang patnubay, na ang katayuan po natin ay kasintulad na nagkakaroon ng 50 na reward ng sahaba. Mga kapatid, masyaAllah, 50 po na reward. Kaya gaano po kalaki ang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Kaya dahil dito, ating bigyan ng pahalaga ang paghawak sa din at alamin natin kung bakit ang mga tao ay nalilihis o naliligaw sa tuwid na landas. Ito rin ay kasama ng mga katanungan ng ating mga kapatid na bakit ikaw, Brother Isa, ay nanahimik sa mga panahon na ito.
At wala ka bang opinyon sa mga bagay na pangyayari? At ito ngayon ang aking opinyon na wala akong ibang maibibigay sa inyo maliban na lamang sa salita ng Allah at salita ng sugo kung bakit nalilihis at bakit lumalayo ang tao sa tuwid na landas. At itong naging dahilan na siya ay gumagawa ng bid'ah. Walang pag-alinlangan, aking mahal na mga kapatid, na ang ating hawakan ng mahigpit, dapat nating hawakan ng mahigpit, ay ang banal na Quran at ang sunnah ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Ito ay magdudulot ng pangalaga sa mga Muslim at ay mananatili sa tuwid na landas laban sa pagkakaligaw o pagsasagawa ng bid'ah. Ito ay sinabi na ng dakilang tagapaglikha sa banal na Quran sa surah Al-An'am ayat 153 na sinabi ng Allah Jalla wa Ala, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassakum bihi la'allakum tattakun. At ito ang aking tuwid na landas, ang daan ng Allah Jalla wa Ala, ito ang Islam, ang ahkam, ang mga lituntunin na ibinigay niya kay Muhammad alayhi salatu wasalam. Ito ang tuwid na landas. Magkagayon ay dapat ninyong sundin upang kayo ay di mahiwalay sa kanyang daan. At ito ay itinagubilin sa inyo upang kayo ay maging matakutin sa inyong Panginoon. Kaya dahil dito, walang pag-alinlangan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagkulang sa pagbibigay ng paalala sa atin. Kaya dahil dito, tuloy-tuloy ang kanyang pagpapadala ng mensahe hanggat sa dumating ang katapusang sugo na si Muhammad alayhi salatu wasalam, na tayo ay binigyan niya ng babala na may mga tao na lilihis, lalayo sa tuwid na landas, at tayo binigyan niya rin ng payo kung paano tayo manatili sa tuwid na pananampalataya. Kaya sinalaysay ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu na ang propeta alayhi salatu wasalam ay gumuhit ng linya at nagwika, ito ang landas ng Allah, tuwid na linya. Pagkatapos nito ay kanyang ginuhitan ang linya na ito sa kaliwa at kanan. Pagkatapos ng tuwid na linya ay may kaliwa at kanan at siya ay nagwika, sallallahu alaihi wasallam. Ito ang iba't ibang landas at daan. Kaya bawat isa nito, sa mga daan na ito ay mayroong Satanas na nag-aanyaya, nanawagan sa inyo. Pagkatapos nito, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay kanya binanggit ng aya, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabil. At binanggit ng propeta alaihi salatu wasallam ang aya na yaon na ito ang aking daan matuwid. Kaya magkagayon sundin ito at huwag sundin ang ibang daan, sa dahilan na ito ang maghiwalay sa atin sa landas ng ating dakilang tagapaglikha. Ito ang daan ay pinagkaloob niya, kaya ito ang kanyang itinagubilin sa inyo upang kayo ay maging matuwid. Kaya magkagayon, sino man ang tumalikod sa Quran at Sunnah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mahulog sa bid'a o ligaw ng mga pangkat. Napakasimple po, napakaliwanag, na kapag hindi natin hawakan o iba ang ating susundin, o iba ang ating pinuno, iba ang ating hinawakan, ang prinsipyo, maliban sa Quran at Sunnah ay maliligaw po tayo. Kaya ang paglitaw ng bid'ah ay naging dahilan sa kamangmangan sa pananampalataya. Pagsunod sa sariling pagnanais o pagnanasa, o kaya ay may kakulangan o masabi nating may pagkulang sa mga naunang ideya o kaalaman, orihinal na kaalaman, o kaya ay magiging panatiko sa kanilang sinusundang mga tao. Ito ay ang pagsunod at ang panggagaya sa mga di mananampalataya. Ang ilan pang mga dahilan ay ating tatalakayin at bigyan ng maliwanag na pag-uusap sa mga susunod na usaping ito, insyaAllah. At dito ay ating pag-uusapan kung bakit nagkakaligaw-ligaw ang mga tao. Kaya pakinggan po natin, ito pong mga sagot natin sa mga kapatid na nagsasabi, Brother Isa, para wala kayong pakiramdam sa paligid. Ito po, mga kapatid. Kaya, ang sinasabi nating una
at pinakapangunahing dahilan kung bakit nagkakaligaw-ligaw o nagkakaroon ng sariling daan. Samantala, ang daan ng Islam ay ang matuwid at ang daan patungo sa kaligtasan dahil sa sinasabi nating kamangmangan sa relihiyon. Nagiging kulang ang ating kaalaman o kaya may kaalaman po tayo subalit sadyang mapanganib dahil hindi mula sa tunay na pangunawa ng mga matutuwid na mga mananampalataya, ang mga salafus salih at ang mga aimma na may tunay na kaalaman sa mga fuqaha, ang mga taong may tunay na pangunawa sa din ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya habang lumilipas ang panahon, mga kapatid, ang influensya ng mensahe ng Propeta Muhammad (AS) ay lalong bumababa. Natatalikuran, nawawala ang tunay na kaalaman. Kaya ang kaalaman ay nawawala at ang mga kamangmangan ay lumalaganap. Dahil dito sinabi ng Propeta Muhammad (AS), sabi ng sugo, wa annahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Ang hadith. Sino man ang manatiling buhay pagkatapos na ako ay lumisan, pagkatapos ng matay ng Propeta (AS) ay kanyang makikita ang iba't ibang uri ng pagkakaiba o pagkahiwalay sa tuwid na katuruan ng Islam. Kaya dahil dito, nasabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, ang hadith na mahaba, kaya ating bibigyan. Ano po ito? Jazakallah khair. Maryam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, lagi po kayong palakasin ng Allah subhanahu wa ta'ala at ilayo kayo sa masama. Ganun din po. Barakallahu fik, Sister Maryam, na ipagpalain ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nasabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam sa kahulugan nito, ang kaalaman ay hindi babawiin ng Allah sa pamamagitan ng pag-alis sa mga puso ng tao. Bagkus, ito'y kanyang kukunin sa pagkamatay ng mga pantas, mga matatalinong mananampalataya, ang ating mga ulama, hanggat walang maiwang iskular. At ang mga ignoranting tao ang siyang magiging pinuno at sila yaong susundin ng mga tao. Na sila ang magbibigay ng hatol. Talagang ito yung mga nangyayari, mga kapatid. Sila ay magiging pinuno at magbigay ng hatol. Sila ay maliligaw at pamumunuan ang mga tao sa pagkaligaw. Ito, mga kapatid, ang mapanganib na ito yung mga aimatul mudillin, ang mga namumuno na mga tagapagligaw. Ito yung kinatatakutan ng Propeta Muhammad (AS). Kaya ang mga scholar lamang ang siyang may kakayahang kukontra sa bid'ah. Kaya ang mga tagasunod, sino mga tagasunod, ay sasang-ayon po lamang. Bakit? Ang kanilang kaalaman ay katiting at emosyon ang kanilang sinusunod sa kanilang mga sarili. Dahil mahal ko, dahil ito ang grupo ko, dahil ito kami. Kaya ang mga scholar lamang ang siyang may kakayahang kukontra sa bid'ah, sa mga taong naliligaw. Dahil sila ay mayroong patunay na kaalaman. Kapag ang mga scholar ay mawawala, ang bid'ah ay tuluyang lalaganap at maging malakas. Kaya dahil dito, upang tayo mananatili sa tuwid na landas, gawin nating mag-aral, magsalisik, upang sa gayon tayo ay mapapangalagaan ng ating dakilang tagapaglikha. Ang pangalawa ay ang sinasabi nating pagsunod sa sariling pagnanasa. Ito'y napakapanganib, mga kapatid, ang pagsunod sa sinasabi nating pagnanasa. Sinusunod natin ang kagustuhan natin sa anong dahilan? Sa sinasabi nating katanyagan, sa sinasabi nating mga sarili nating kagustuhan. Kaya sino man ang kanyang papawalang saysay, sino man ang kanyang ipinagwawalang saysay ang banal na Quran at Sunnah. Napakasimple po ito, mga kapatid. Nilalayuan mo ang Quran at Sunnah, sa makatuwid ang kanyang sariling pagnanasa ay lubusan niyang sinusundan. Siyempre, kung ito ang susundan mo, ang sarili mo, ay talagang maliligaw ka. Kaya dahil dito sabi ng Allah Jalla wa'ala sa Surah Qasas, ayat number 50 mula sa banal na Quran, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ datapwat kung sila ay hindi tutugon sa iyo, o kung sila ay hindi magpapakita ng sarili nilang aklat,
Gayon din naman ay ayaw nilang maniwala sa iyong paniniwala sa kaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sila hindi sasagot sa iyo, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kaya magkagayon kung hindi sila susunod sa iyo Muhammad alayhi salatu wasalam, ang kanilang sinusunod ay ang kanilang sariling mga layaw, sariling kagustuhan. Waman adhallu mimman ittaba hawa. At sino pa ang lubos na nalilihis na kapag ang kanyang sinusunod ay ang kanyang sariling layaw? Bighairi huda min Allah. Na wala siyang patnubay mula sa Allah Jalla wa'ala. Inna Allah la yahdil qawmal zalimin. At katotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagbibigay ng patnubay sa mga taong mapagsamba sa mga Diyos-Diyusan at mapaggawa ng kamalian. Kaya kapag ang ating sariling layaw, hindi tayo nagbabatay sa Quran at Sunnah, dito tayo maliligaw. Kaya sabi ng Allah Jalla wa'ala sa surah Al-Jathiyah, ayat number 23 mula sa banal na Quran, "Fara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala basarihi ghishawah." Naam, faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkaru. Napagmasdan mo ba na siya na nagturing sa kanyang pagnanasa, walang ang kanyang sariling kagustuhan bilang kanyang Diyos, ang Allah na nakakatalos ng kanyang sarili, nakakaalam ng kanyang sarili at hinayaan siya na naliligaw at sinisiraan niya ang kanyang puso, sinisirahan ng Allah Jalla wa'ala ang kanyang puso at naglalagay ng lambung sa kanyang paningin. Sino baga ang makakapagpatnubay sa kanya, sa taong naliligaw na ito, pagkaraang alisin ng Allah Jalla wa'ala ang kanyang patnubay sa kanya? Kung gayon, hindi baga kayo mapapaalalahanan? Kaya ang mga tao na gumawa ng bid'a, mga kapatid, ang siyang maging kahinatnan nila ay lubusang pagsunod lamang sa sariling layaw at sariling pagnanasa. Kaya lilihis at lilihis ka kapag ito ang iyong gagawin sa dahilan na ang batas na tatanggapin at kaaya-aya sa paningin ng Allah Jalla wa'ala ay ang ipinag-utos ni Muhammad alayhi salatu wasalam ayon sa tamang pangunawa ng mga taong may kaalaman, ang tanging sumusunod kay Muhammad alayhi salatu wasalam. Pangatlo, ang pagkiling sa isang di mabago at matitigas na kuro-kuro ng mga piling tao. At marasabihin natin, at tayo ay kumikiling sa mga piling tao na ating sinusundan. Kaya ito yung matitigas na paghawak natin. Masabi natin, ito yung mga panatiko. At ito'y tinagurian ng ating mga ulama na ito yung mga taasub. Matigasin sa prinsipyo, kaya naging dahilan na ang mga tagapagturo nila ay naging dahilan na ito ay kanilang sinasamba. Dahil maging ito ay mali o tama o anuman ang kanyang pagkakalagyan, dahil sila ay sumusunod sa ganong aral, ito na ang kanilang ipinaglalaban. Ang pagiging matigas o pagkiling at pagkampi sa isang prinsipyo o isang pangkat ay maging dahilan o sagabal sa pagsunod at paghawak sa katotohanan. Maging sagabal po ito sa pagsunod natin at paghawak sa katotohanan. Dahil ang Allah ay nagwika sa banal na Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Baqarah ayat 170 sa banal na Quran, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana walau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'ah wa la yahtadun." At sabi ng Allah Jalla wa'ala sa ayan na ito, at kapag ito ay ipinagbabadya sa kanila, kapag sila ay sinasabihan, sundin niyo kung ano ang ipinahayag ng Allah, siya ay magsabi, ang mga taong naliligaw at sinusunod ang kanilang sariling pagnanasa, hindi, aming susundin ang pananampalatayang kinagisnan namin
sa aming mga ninuno. Ano ba? Ano? Gagawin ba nila ito? Kahit na ang kanilang mga ninuno ay hindi nakakaunawa, walang karunungan sa katotohanan at hindi napapatnubayan sa tamang landas. Kaya mga kapatid, napakaliwanag ang mga mensahe ng banal na Quran na kapag ikaw ang iyong susundin dahil sa aking katandaan, dahil sa aking dito na ako isinilang, ay maliligaw ka. Balikan po natin ang banal na Quran. Ito ang katayuan ng mga taong lihis sa tuwid na landas, kalintulad ng mga Sufi at ang mga sumasamba sa mga libingan, kapag sila ay inyong aanyayahan na sumunod sa banal na Quran at sunnah ni Muhammad alayhi salatu wasalam, ay naging matigas at mahigpit na hahawakan ang kanilang pagsunod sa kanilang mga santo. Ginawa nilang mga banal na tao at sa mga paniniwala ng kanilang mga ninuno. Pang-apat, anong dahilan kung bakit naliligaw ang tao at gumagawa ng bid'ah? Dahil kanilang tinutularan ang mga hindi naniniwala. Ito ay ang pangunahing nakakahimok tungo sa bid'ah. Isinalaysay ni Abu Waqid al-Layth radhiyallahu ta'ala anhu sa kahulugan ng hadith na kanyang salaysay, kanyang sinabi, kami ay sumama sa Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam sa Hunain, isang lugar na kung saan mayroong digmaan ang Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam laban sa mga hindi mananampalataya. Sa panahong iyon kami ay bago pa lamang nayakap sa pananampalatayang Islam. Noong kami ay dumaan sa isang puno at tinatawag na Dato Anwat, isang punong kahoy na Dato Anwat, at ito ay ang pag-aari ng mga hindi mananampalataya na sila noon ay gumawa ng debosyon sa punong ito sa pagitan ng pagsabit ng kanilang mga sandata sa punong ito. Pagkatapos naming nadaanan ang puno ay aming sinabi, o sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, gawin mo ang punong ito kagaya, dahil sila ay dumaan, sinasabi natin isang puno, kagaya ng Dato Anwat, na aming isasabit rin ang aming mga sandata katulad sa ginawa ng mga di mananampalataya sa Dato Anwat. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, Allahu Akbar, kayo ay sumunod sa masamang tradisyon ng mga naunang nasyon. Sa kanya na may hawak ng aking buhay, kayo ay kalintulad sa tribu ng Israel sa kanilang sinabi kay Musa alayhi salatu wasalam, gawin mo sa amin na Diyos-Diyusan ito, kasintulad ng kanilang mga Diyos-Diyusan. Siya, si Musa alayhi salatu wasalam, nagwika, sa katunayan, kayo ang mga taong walang nalalaman. Ay dahil dito sinabi ng Allah Jalla wa'ala, qala Musa liqawmihi, ista'inu billah, wasbiru, innal arda lillahi yurithuha man yasha' min ibadihi, wal aqibatu lil muttaqin. Sabi ng Allah Jalla wa'ala, at aming itinawag ang angkan ng Israel na iligtas sa kabilang dagat, sa panig ng kabilang dagat, at sila ay lumapit sa isang pamayanan na may nagdidibusyon sa na may nagdidibusyon. Lumapit sila po doon sa kanilang mga imahin, sa kanilang mga Diyos-Diyusan. Sila, ang angkan ng Israel, nagwika, Musa alayhi salatu wassalam, gumawa ka sa amin ng isang Diyos na katulad ng kanilang mga Diyos. Dahil nung sila niligtas ng Allah Jalla wa'ala, sa kabilang panig, naalala nila na ang mga tribo ni Firaun ay may sinasambang Diyos-Diyusan. Kaya gusto rin nila na sila ipatatayuan ni Musa alayhi salatu wasalam Diyos-Diyusan. Siya ay nagturing, si Musa alayhi salatu wasalam, katotohanan. Kayo ay mga tao na nag-aasal ng kamangmangan. Kayo ay hindi nakakatalos ng kamahalan at kadakilaan ng Allah at kung ano ang ipinag-utos sa inyo, na ang natatangi rito ay huwag kayong sumamba liban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bato at mga ribulto, anuman, ay huwag natin sambahin. Ang alalamang ang nag-isa at tanging Diyos ng lahat ng mga nilalang. Kaya ayon sa hadith na sinabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, kayo ay gumagaya, sa hadith ni Tirmidhi,
na kayo ay gumagaya sa tradisyon ng mga bansang nauna sa inyo. Kaya dapat lamang na tayo ay may paninindigan at dapat lamang na ating isa sa buhay kung ano ang katuruan ng sugo si Muhammad alayhi salatu wassalam na mula sa mga taong may tamang pang-uunawa, malawak ang kanilang kaalaman, ang ating mga ulama, at may tunay na takot sa dakilang tagapaglikha. Kaya ito ang aking sagot sa mga nagsasabing na nahimik po tayo, mga kapatid, na tayo ay hindi maliligaw, hindi lilihis sa tuwid na landas, kung ating hawakan ang totoong salita ng Allah Jalla wa'ala na mula sa hadith ng Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam at tamang pangunawa mula sa mga paliwanag ng mga taong may alam sa batas at ang mga ulama, rabaniyin, ang mga ulama na mga may takot sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya dito na lamang ang aking sagot, aking mahal mga kapatid, nawa tayo pagpalay ng Allah Jalla wa'ala kahit sa madaling panahon na ito ay aking nasagot ang aking pananahimik na ito na nawa magdudulot ito ng kaliwanagan sa atin sa mga taong walang kaalaman sa kanyang din, o mga taong sumusunod sa kanilang salinglayaw o kanilang sariling pagnanasa, o kaya yung mga taong sumusunod sa mga hindi mananampalataya. Ang Islam ay relihiyon ng Allah na dapat susundin ng mga totoong nagnais at tagbiti na makakapasok sa paraiso. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.